Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mostasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon at pinasisimulan natin ang araw na ito sa pakikinig ng paalala ni Jesus. Sabi niya, mag-ingat kayo. Una, mag-ingat tayo na hindi tayo ang maging dahilan, hindi tayo ang panggalingan ng pagkakasala ng iba. Minsan, hindi natin napapansin, no? Tayo ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kasi yung realidad, kahit anong gawin natin, nandiyan dyan ang tukso. Hindi mawawala, sabi dito, no? Hindi mawawala kahit kailan. Maging malinaw ito, no? Hindi mawawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Pero ang sabi ni Jesus, pero nakapangingilabot ang sasapitin ng panggagalingan nito, yung nagiging cause. So kung halimbawa tayo, nakagawa tayo ng pagkakasala, lalo na halimbawa, natukso ka makipagrelasyon, natukso ka makipag-ugnayan, natukso ka sa pera, natukso yung mata mo, natukso yung kamay mo. Dahil sa imbitasyon, dahil sa paanyaya, dahil sa gawa ng iba. Pero kapag ikaw ay nagsisi, o pag tayo ay humingi ng tawad, pinapatawad tayo ng Diyos. Pero yung malinaw na sinasabi, kung ikaw o kung tayo ang panggagalingan para ang iba ay magkasala, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong iyon. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo na hindi kayo ang maging sanhi ng pagkakasala ng iba o kaya gumawa ang ibang tao ng kasalanan. No? Halimbawa, alam mong dahil gipit yung tao, ikaw may pera, uutusan mo yung tao, babayaran mo yung tao para gumawa ng hindi naman niya gustong gawin. Napipilitan. Kaya may mga tao, inaabuso ang kahinaan ng ibang tao. Malinaw po ba yun? Kaya mag-ingat-ingat tayo kasi minsan yung pinopost mo sa social media. Akala mo wala lang, pero dahil sa'yo, nagkakasala ang ibang tao, pero hindi ka aware. Pero may nagkakasala dahil sa post mo. Isip mabuti. Pangalawa, na paalala ni Jesus ay, sabi dito, kasi marami sa atin talagang nahihirapan
yung mga sinasabi natin, mga linya natin, hindi natin mapatawad. Matindi yung ginawa sa iyo. Pero ang sabi ni Jesus, kung ilang beses siya humingi ng tawad, malinaw naman po ito, no? Kung ilang beses siya humingi ng tawad, patawarin mo. Ibang usapin yung paano mo patatawarin kung hindi naman humihingi ng tawad. Pero yung usapin na kapag nagsisi siya, humingi siya ng tawad, nagsorry, hindi mo pinatawad, pananagutan mo. Kahit na ikaw yung ginawan, no? Ikaw yung nasaktan, ikaw yung naloko, ikaw yung naagrabyado, pero bandang huli, lumalapit sa iyo yung taong nakagawa ng kasalanan, pero nandoon pa yung sakit, nandoon pa yung karanasan, hindi mo siya pinatawad, ikaw ngayon ang may kasalanan. Kung hindi siya lumapit, hindi siya nagsorry, absuelto ka pa. Kung babasahin mo ng malinaw, no? Kaya nga sabi, kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 beses siya nagkasala sa buong maghapon, 7 beses din siyang nagsorry, patawarin mo. Malinaw naman po ito, no? Pero kung minsan, kung hindi nagsosorry, mag-move on ka rin. Mahirap naman yung ginawan ka na nga ng masama, tapos nanatili ka na doon sa sakit, sa sama ng loob. Iniisip-isip mo siya lagi, no? Sana, minsan mali na nga yung iniisip natin, mapahamak siya o kung ano man. Pero pwedeng tingnan natin na kapag hindi mo pinatawad, yung taong lumapit sa iyo at nagsorry at lalo siyang napahamak, kasalanan mo. Kaya ngayon sinasabi sa unang bahagi, di ba? Nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan ng pagkakasala ng iba. So nandun pa rin, hindi inaalis ng Diyos na mayroon pa rin talaga tayong responsibilidad sa ating kapwa. Kahit hanggang sa dulo ng ating hininga, hindi nawawala yung responsibilidad natin. Na sana isang araw ay makatulong pa rin tayong mailigtas pa rin ang taong ito. Sabihin ninyo, ang hirap po. No? Ang hirap naman po, Father. Kaya sana, kagaya ng mga alagad, kailangan natin magdasal. Dagdag na pananalig. Sabi, di ba? Sabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Sabi, kung kasing laki man lang ng butil, ang pananalig na taglay natin, kaya natin. Kakayanin mong magpatawad, kakayanin mo ding pigilan ang iyong sarili na maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Mayroon pa rin sagot. Pero nasa sa iyo pa rin ang desisyon. Pero ito, sinasabi ni Kristo sa ating lahat, mag-ingat kayo. Ingat tayo nang sa ganon ay hindi tayo ang mapahamak bandang huli. Amen?